think my most prized possession is my cell phone because I use it every day, communicate, to entertain myself, and even to study. For me, it will be my flash drive kasi it's the only thing na pag nawala ako talagang hindi ako mapapakali hanggat hindi ko siya nahahanap. Yung aking prized possession sa collection ko is yung Jon Snow Funko Pop. For me, my prized possession is pet. And yun lang talaga, wala nang iba. Ang cute patignan ng eyes, lalo na yung mga Shih Tzu, diba? Mahaba yung mga balahibo, then maliliit. Bilog yung mga mata, sobrang maaamo ng mga mukha. Siguro the most prized or the most invaluable item that I own is a jacket. Oh man, there's a lot of things na binavalue ko talaga so much na it might as well be yung buong office ko. Like, there's the Diary of OMP Kid books na sinulat ko nung elementary ako. Yung NU notes na ginawa ko buong term kahit di yun required. And then there's the 2 Lego characters na bigay sa akin ng best friend ko nung 8th grade. Pero ang item na talagang binavalue ko talaga the most would be yung scrapbook na ginawa namin in 10th grade as the final activity. I think wala namang kwenta sa likod ng prized possession na to because I think it's a basic necessity for us Gen Z. Ginagamit namin siya for almost everything. Noong 2019, gustong gusto ko magkaroon ng Funko Pop. Kaso hindi ko na gawang bumili kasi di ko pa nagugustuhan yung mga design nila nun. Plus, wala pang magandang Jon Snow Funko Pop. Nung mga panahon na yun, lagi kong nasasabi sa girlfriend ko na gustong gusto ko magkaroon ng Funko Pop ni Jon Snow. So, ang ginawa niya, August 2020, niregaluhan niya ako sa birthday ko. Sobrang tuwa ko talaga at doon nag-start pag-collect ko ng Funko Pop. Every time kasi na gumagala kami ng mga kaibigan ko, like pupunta kami sa ibang lugar, we always take pictures and videos ng mga ginagawa namin. So, one day, naisip ko na kolektahin lahat ng mga na-take namin na pic and videos and isave ko siya sa isang flash drive para in the future, pwede namin siyang balikan. Ang masasabi ko lang is nagbibigay siya ng ngiti or happiness. Nakakagaan sa pakiramdam if makita ka ng ganon. Masaya kasi kasama yung mga ganon na dogs, lalo na sa galaan. Kahit, ayun, you know, laging nakakagat. Why a jacket? Kasi that jacket was something given to me ng lola at lolo ko before they flew to States para magbantay sa mga pinsan ko. And for me, that jacket is everything since sila nagpalaki sa akin, so quarter of my life is spent together with them. Kaya super close ko sa mga grandparents ko sa mother side. Isa lang siyang simpleng culminating task para sa 4th grading ng 10th grade namin. But I remember caring so much na magpupuyat ako para lang gawin yung mga maliliit na detail ng project na to. So nung pinasa ko yung work ko, sobrang na-appreciate ng teacher namin yung gawa ko na pinakita pa niya sa kabilang section. Which is just enlightening para sa akin. I think ang sinisimbolo niya sa buhay ko ay pagiging all-around and multi-purpose. Sinisimbolo ng prized possession ko is yung saya na nararamdaman ko sa mga bagay na gusto ko nung bata ako. Para sa akin, it symbolizes as a treasure box that is full of good memories. Kaya ako sila sinisave dahil masaya kasing balikan yung mga good memories na kasama sila. Tsaka, in the future kasi hindi naman natin sure kung makakasama pa natin sila na kagaya ngayon. So, I save it to remember all of the things that we did. Para kahit hindi ko sila nakakasama, I can still remember them. It symbolizes happiness and parang pinapahiwatig nila na di ka nag-iisa, na lagi kang may kasama sa lahat ng bagay. For example, pag uwi ng bahay, sila agad yung sasalubong, tatahol. Parang lagi sila excited na makita ka and parang pahinga sa magulong mundo or ganon. And para sa akin, yung jacket na yun is something that provides security and strength despite my current endeavors. Tuwing wala akong gana para gumawa ng mga school projects, bubuklatin ko lang yung science scrapbook na to, then re-remind ako ng mga sleepless nights and mga kartolina na naubos ko. And it makes me realize na just keep on doing what you're supposed to be doing and it'll pay off someday. I think yes, I can sell my phone because all of the apps and all of the files within the phone can still be downloaded or transferred to a new phone. Kung ibebenta ko naman siya, I think
I'll sell it a little under of what I bought it para naman may ROI ang. Probably no, kasi yun naman ng flash drive ko, I consider it as a priceless treasure na kung saan hindi siya kayang bilhin ng pera at ano pa mang bagay dito sa mundo. Hindi ko siya magagawang ibenta dahil masyado siya marami laman na memories, and yung sayang naramdaman ko nung araw na yun, wala makakapagpalit nun kahit pera. If matatanong ako niyan, sigurado ang sagot ko ay hindi. Kasi that is something that I would never ever trade to do something even if it costs a lot. Kasi it holds a great value for me. There are a lot of things na natutunan ko during 10th grade na sana natutunan ko very early on in my education years. So with that said, kung mawala ko man yung scrapbook na to, it would feel like losing the most important point of my life that defined who I am today.